Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niya sa atin upang tayo ay makapagsama-sama through online at sa isang espiritu ay makapag-aral ng kanyang salita at purihin ang Panginoon. Unahin ang Panginoon sa araw na ito. Sa panimula po tayo umawit ng dalangin. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Ko mapalapit sa inyo, nawa'y pakinggan ang aking pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Panginoon, wala na akong ibang kundi ang maglingkod sa inyo. Nawa'y gamitin niyo ang aking buhay para sa kalwalhatian niyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Bubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Buhin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Buhin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang aming panalangin, Panginoon, ang masunod palagi ang inyong kalooban sa aming buhay. At mahubog kami hindi sa nais namin, kundi sa nais ninyo at kaparaanan ninyo, Panginoon. Salamat po sa inyo. At sa oras na ito, muli hiling namin ang pagsama ng Banal na Espiritu. At sa pag-aral namin ng inyong mga salita, O Diyos, ito'y tumimo sa aming puso at isipan. At laging may pamuhay, Panginoon, ang mga bagay nito. Salamat po sa inyo, Panginoon. Nakatiwala po namin sa inyong lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Gandang umaga po sa sa inyong lahat, sa ating Panginoon. Bati nga muna tayo ng onte dahil di naman tayo palaging bumabati linggo-linggo.
Pero ng umaga po kay Sister Lilibet, kay Sister Jovelyn, ng umaga po sa inyo. Ate Ems, ng umaga. Tapos si Brother JB, kamusta po kayo dyan sa UAE? Ng umaga po sa inyo. Sister Evelyn, Father Daniel Bautista, palain po kayo ng Panginoon. Sister Desiree, ng umaga po. Pastora Maricel Robles, ng umaga po sa inyo. Sister Elsa, ng umaga po. Sister Arceli Aguilera, ng umaga po sa inyo. Sister Jolan Ramirez Carlos, magandang umaga po sa inyo. Pastor Joe, palayan po kayo ng Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Sister Fatima, Sister Kim, magandang umaga po sa inyong lahat. Palain po kayo ng Panginoon. Sister Luz Biminda, Sister Luz, palain po kayo. God bless po sa inyo. Brother Alan Cruz, nakawasikan po sa Taiwan. Sister Vince, magandang umaga po. Brother Ferdinand, asawa ng Pastora Emma, palain po kayo ng Panginoon. Sister Christy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Teresita, palain po kayo ng Panginoon. Sister Marilyn, God bless po sa inyo. Sister Maricel, magandang umaga rin po. God bless po sa inyo. Pastora Joanne Erwel, God bless po din po sa inyo. Purihin ng Panginoon. Sa oras na ito, ang pag-aaralan po natin ay makikita natin sa aklat ng Mateo chapter 5. Pagdating sa Mateo chapter 5, ang may isip agad natin ay patungkol sa Beatitudes na tinatawag. Oy, Brother Ademar, God bless po sa inyo. Congratulations ulit. Buya, punta po tayo doon sa Mateo chapter 5. Pag sinabi po nating Beatitudes, ang ibig sabihin nun ay supremely blessed. Kung titignan natin, at yung nabasa nyo na po yung Mateo chapter 5, lahat ng nababanggit dun ay palaging blessed are those. Puro blessed. Sa original Greek, yung blessed ay ibig sabihin din po nun ay happy. Supreme blessedness. Ngayon, maraming binanggit ang Panginoong Jesus patungkol dyan sa Beatitudes. Pero basahin po natin yung umpisa, yung una niyang sinabi. Tapos tayo sa Mateo chapter 5. Basahin na lang po natin sa verse 1. Umpisa. Mateo chapter 5 verse 1 hanggang verse 3. Mateo chapter 5 verse 1 to 3, sabi po dito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, bago natin puntahan yung verse 3, napaka-interesting yung ginawa ng Panginoong Jesus dito. Minsan, ang pagkaunawa ng iba, o kahit ako noon, ay sa maraming tao niya binanggit yung Beatitudes nung panahon na ito. Pero kung a-analyze natin ng ayos, o babasahin natin ng paulit-ulit, makikita natin na lumayo ang Panginoong Jesus matapos niyang makita yung napakaraming tao, yung the multitudes sa English. Umakyat siya sa bundok at doon naupo, saka lumapit yung kanyang mga tagasunod. Ano makikita natin dito? Una, concern ang Panginoon sa napakaraming tao. Concern ang Panginoon sa napakadaming tao na sumusunod sa Kanya. Ngayon, umakyat siya sa bundok at lumapit sa Kanya yung mga tagasunod niya. Alam ng Panginoong Jesus, marahil nung tagpong ito na hindi niya kakayanin to mag-isa. Na hindi niya kakayanin na ang Kanyang tungkulin mag-isa. Lalo tigit pagkatapos ng Kanyang tungkulin din dito sa mundo. Kasi pagkatapos na mabuhay muli ang Panginoon, mananatili lang dito ng isang buwang mahigit, no? Kaya nais niyang turuan, i-disciple yung kanyang mga disipulo, mga katagasunod. Inihahanda niya ang mga katagasunod niya, mga disipulo, para sa mga susunod na tagpo ng kanilang buhay, sila na rin yung maglilingkod para sa maraming taong
Iyon. Kaya makikita natin dito, binanggit ng Panginoong Jesus yung Beatitudes, no, doon sa kanyang mga tagasunod. Bilang paghahanda sa kanilang mga susunod na paglilingkod, lalo tigit kapag ang Panginoong Jesus ay bumalik na sa piling ng Panginoon. Punta na po tayo dito sa verse 3. Sa Tagalog, mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Sa English, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ulitin ko po, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ano ba ibig sabihin ng poor in spirit? Ano ibig sabihin ng poor in spirit? Dito sa Tagalog, sa ASND, medyo nakuha yung isang nais ng poor in spirit. Ibig sabihin ng poor in spirit. Sabi dito, mapalad ang taong inaaming nagkulang sila sa Panginoon. Kulang sila sa Diyos. Ibig sabihin, when you are poor in spirit, may pagkukulang ka spiritually. Meron kang kakulangan sa espiritu, lalo tigit sa Panginoon. When it comes to the spirit, ito yung ating gateway, o ito yung nagiging connection natin sa Panginoon. So, when we are poor in spirit, marahil yung tagpong ito, ay tumutukoy sa isang tao na nagkukulang sa Panginoon, nanghihina sa spiritual, at marami pang iba. Yung pangalawang ibig sabihin ng poor in spirit ay pagiging dependent, no, sa Panginoon. Pagiging dependent, pag-acknowledge. No? Hindi ka lang nagkulang, hindi ka lang nanghihina spiritual, you acknowledge that you are poor in spirit. No? Iba kasi yung state sa acknowledging the state. No? Yung kaninang sinabi ko, na nagkulang ka sa Panginoon, yun yung estado. Pero yung pangalawa ay pag-acknowledge na ikaw ay talagang mahina sa espiritu, may pagkukulang sa Panginoon. You know, by yourself na, ay kulang ako sa espiritu. I'm in spiritual poverty. Pag iba rin po kasi yung pag-acknowledge, at makita natin yan sa mga susunod. Pag sinabi nating poor in spirit, being poor in spirit is not about being financially poor or living in poverty. Pag sinabi natin being poor in spirit, hindi ito tumutukoy sa pagiging mahirap sa pamamagitan ng material na bagay o pinansyal. Kaya mamumuhay ka sa kahirapan. Ibig sabihin din nun ay pag-recognize na kailangan mo ang Panginoon, dumidepende ka sa Panginoon when it comes to your spiritual life. Hindi sa mga material na bagay. Paano pong ibig sabihin nun? Parang ganito po yon. Kapag sa Panginoon ka dumidepende at hindi sa sa spiritual na bagay, sa material na bagay, ganito po itsura nun. Na kahit wala kang pagpapala, wala kang blessing na material, malakas at masigla-sigla ka pa rin sa espiritu. Kasi aminin man natin o hindi, kahit ako naranasan ko na rin to, nararanasan ko, lalo na nung ako'y bata-bata pa sa pananampalataya, na kapag dumating ang pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, mas lalo tayo nag-aapoy kahit parang hindi na kailangan ng revival pag tayo ay excuse me, kapag tayo ay napagpapala ng material. Amen po ba? Yun po ibig sabihin na yung pananampalataya natin, ng espiritu natin na kakaibat sa mga material na bagay o mga temporary things. Pero yung pagiging spiritually poor ay yung pag-recognize na kailangan mo talaga at nakaasa ang iyong spiritual na kalagayan na sa Panginoon lamang. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Isa pa, sa Efeso chapter 1, verse 3, punta po tayo doon. Efeso chapter 1, verse 3. Sabi po dito sa ESND verse 3 to 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa pakikipag-isa na atin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Lahat ng pagpapalang espiritual ay nanggagaling sa Panginoon. Meaning, you recognize that
to be able to be rich in the Spirit, kailangan nating magtiwala at manangan sa Panginoon because He is the only one who can bless you spiritually. Amen po ba? Sa langit lang, sa Panginoon lang nanggagaling ang spiritual na pagpapala. Pwede nating sabihin na, ay hindi, ba't pastor, nung napagpala ko ng material, bigla akong sumigla sa espiritu, bigla akong nagsimba ng mga 10 days, mga 10 weeks. Bigla akong gumilas sa Bible study. Hindi ka napagpala, mga kapatid, na nainganyohan lang dahil may dumating na blessing. Bakit? Temporal things have temporal result. Spiritual things has eternal result. Everlasting result. Ang mga temporary na bagay na pagpapala, material, ay mayroong resulta na temporary lamang, hindi tumatagal talaga. Kaya kung yung ating pananampalataya ay nakasalig sa material, talagang hindi yan magtatagal. Pero kung ang ating pananampalataya ay nakasalig sa Espiritu, sa Panginoon na mismo nagbibigay ng spiritual blessings, pang walang hanggan po yan, mga kapatid. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Pangalawa, ako mukhang ma-overtime tayo pero gusto ko matapos po ito ngayon Kaya bibilisan ko na lang po ulit ng onte. Ibig sabihin ng pagiging spiritually poor ay yung pag-understand, tulad ng sinabi ko dun sa Ephesians 1:3, na ang lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi sa material wealth or success. Pangatlo, ang pagiging spiritually poor ay pag-recognize na hindi ka magaling sa kumpara sa ibang mga tao. Kahit gaano nakalayo yung inong narating, you are no better than anyone else. Namumuhay ka na may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Sa Roma chapter 3 verse 21 to 22, punta po tayo doon. Romans 3 21 to 22. Ay po dito. Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuring ng Diyos na matuwid ang tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ang kautusan na mismo ng mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao, verse 22, ang tao ay tinuring ng Diyos sa matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at walang pinapabura ng Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Kristo ay tinuring niyang matuwid. Hindi porket matagal na ako sa church, masigit ako sa iyo. Masigit ako sa paningin ng Panginoon kasi mas marami akong binibigay sa gawain ng Panginoon. Masigit ako sa mata ng Panginoon kasi marami akong Bible studies. Hindi. Sabi ng Panginoon dito, sabi dito sa Roma chapter 3 verse 21, hindi ang pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan kundi dahil sa pananampalataya kay Jesucristo at dahil doon walang pinapaboran ang Panginoon. So being poor in spirit is recognizing that you are no better than anyone else. Namumuhay ka na may pagpapakumbaba. Alam mo na, hindi, yung katuwiran na nasa sa akin ay dahil lamang sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Isa pa sa ibig sabihin ng pagiging spiritually poor ay yung ganito na lang. Isa sa opposite, yung opposite ng pagiging spiritual poor o spiritually poor ay yung pagiging self-righteous. Nandun ko po, ang opposite ng pagiging spiritually poor ay pagiging self-righteous. Pag ikaw kasi ay self-righteous, nakapokus ka sa sarili mo, iniisip mo na katulad ng sabi ko kanina, mas magaling ka sa iba. Nasa pamamagitan ng iyong sarili, nagiging matuwid ka sa harapan ng Panginoon. At ang opposite nun, pagiging poor in spirit, ay nagre-rely ka sa Panginoon para sa iyong pagiging matuwid. Punta tayo dun sa Filipos chapter 3 verse 9. Filipos 3 verse 9. Sabi po dito, at ako na may maging kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod
sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos na sumasampalataya ng sumampalataya ako kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo dito, hindi ako naging matuwid dahil sa pagsunod ko sa kautusan, kundi dahil sa pananampalataya ako kay Kristo. Being spiritually poor is recognizing na ang iyong pagiging matuwid ay hindi dahil sa iyong sarili, kundi dahil sa pananampalataya sa Panginoon. No? Hindi nagpa-puff up yung iyong buong buhay dahil sa, alam mo na marami akong nabasa sa Biblia, marami kong alam sa Biblia, matagal na ako sa gawain ng Panginoon, sa gawain para sa Panginoon, matagal na akong maraming hawak na Bible study. Hindi nagpa-pop up yung iyong buhay dahil sa ganun, kundi lalo ka nagpapakumbaba dahil alam mo na nagre-rely ang iyong pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayon, ano yung epekto ng pag-recognize o pag-acknowledge na ikaw ay mahina sa espiritual o may kakulangan sa espiritu? You're in spiritual poverty. Number 1, magiging focus ka sa magbibigay sa iyo talaga ng spiritual richness. Mawawala yung focus mo sa material na bagay at magka-focus ka doon sa mga bagay na magpapalago sa iyo sa espiritu. Dahil katulad ng sinabi ko po kanina, yung mga material na bagay, temporary lang po yung epekto niyan. Hindi naman talaga tayo mapapayaman ng material na bagay sa espiritu, kundi lahat na nanggagaling sa Panginoon. Matthew chapter 6, 19 verse 21. So therefore, yung isang tao na nasa na poor in spirit ay magpo-focus sa mga makalangit na bagay. Those things that are eternal. Matthew chapter 6 verse 19. Tayo po dito. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil ito ay may insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Verse 20, sa halip mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at walang kalawang na maninira. At walang nakapasok na magnanakaw. Hindi na nakapokus sa material na bagay, pagpapayaman dito sa mundo o sa pamamagitan ng material na bagay, kundi nakapokus na sa mga pangwalang hanggang bagay. Eternal things, spiritual things, lahat ng patungkol sa kalangitan. Pangalawa, pag ina-acknowledge mo na ikaw ay spiritually poor, nakapokus ka higit sa Diyos at sa Kanyang kaharian. Iniisip mo na nakapokus ka dun sa kaharian ng Diyos, siya lang talaga yung magbibigay ng iyong pangangailangan, especially those spiritual needs. Matthew 6:33, alam natin yan. Pero buksan na lang natin. Ang ganda kasi na rin sa Tagalog 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at sa pagsunod sa Kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Pag sinabing lahat, kasama na rin po dyan yung lahat ng spiritual things. Imagine niyo po ito. We may be poor in spirit. Pero kapag ang Panginoon ang inuna natin, kasama tayo dun sa loob ng kaharian ng Diyos. Hindi nga lang sa loob ng kaharian ng Diyos, kasi yung kaharian, most of them, meron pang pader. No? Bago ka makapunta talaga sa kung saan nakatulog yung hari, meron munang pader ng bayan. At nandun sa loob ng pader ng bayan, yung mga nakatira sa kaharian na iyon, kung ano-ano pang mga palengke, mga tahanan. So, sa pinakagitna, nandun yung sentro, nandun yung kaharian, yung kastilyo, no? Kastilyo ng hari. Tayo mga kapatid, hindi lang tayo nakatira kapag tayo ay nire-recognize na poor in spirit at tayo namumuhay na bilang mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo dun sa labas ng kastilyo, dun tayo sa loob talaga ng kastilyo. Bakit? Anak tayo ng hari. Tayo ay anak ng hari. At diba maganda dyan? Ang nagsusupply sa buong bayan, sa buong bansa ay yung mismong kastilyo. What happens for the growth in the whole kingdom ay nanggagaling dun sa desisyon ng hari. At dun tayo natutulog, dun tayo nabubuhay kasama ng ating amang hari. Amen po ba? So when you are being poor in spirit, you recognize, yes, the term is poor.
Pero huwag natin kalimutan na kapag tumutok tayo sa kaharian ng Diyos, nakatira tayo dun sa kasama sa kastilyo ng hari. Kung saan nanggagaling yung provisions for the kingdom. Kung saan nanggagaling yung blessings for the kingdom. Kung saan nanggagaling yung utos for the kingdom. The plans for the kingdom. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. So when you recognize and when you focus more on God, talagang masusuplayan yung ating pangangailangan, kakulangan sa Espiritu. Ngayon, pag tayo ay poor in spirit, nire-recognize din natin na kailangan din ng mundo ang Panginoon. Kailangan din ng tao ang spiritual na pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Kapag tayo ay poor in spirit, hindi ka na nakatutok sa pangako ng mundo. Hindi ka nakatutok sa pag-asa ng mundo. Bakit? Ecclesiastes chapter 1. Laging pinapaulit-ulit ni Haring Solomon doon na vain, meaningless, walang kwenta, no? Yung lahat ng bagay dito sa mundo, everything under the sun is meaningless. Siya lang talaga yung nagkakaroon na, siya lang talagang may silbi, siya lang talaga yung may kadahilanan. Yun ay ang pananampalataya at pagsunod, pagkatakot sa Panginoon. So when you are spiritually poor, alam mo na sa mundong ito wala naman talagang pag-asa. And you know that the people here in this world need that kind of hope. Yung hope na nanggagaling sa Panginoon. Kaya dahil alam mo na kailangan ng tao ang pag-asang ito, pag-asa nanggagaling sa Panginoon, ginagawa mo yung pinakamabuti. Pangalawa, ginagawa mo yung pinakamabuti para maabot ang mga tao. Bakit? 2 Corinto chapter 5 verse 14. Punta tayo doon. Malapit na po ako matapos. 2 Corinto chapter 5 verse 14. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang naghuudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban, kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya may tuturing din na namatay ang lahat. Sa English kasi maganda eh. For Christ's love compels us. Ano yung nagtutulak kay Apostol Pablo para mas maglingkod at sumunod sa kalooban ng Panginoon? Para makaabot pa ng maraming kaluluwa. For the love of Christ. Dahil sa pag-ibig sa Panginoon, yun yung nagtutulak sa Kanya. At yun din ang magtutulak sa atin mga kapatid para mas lalong maabot. Kung tayo walang puso para sa mga kaluluwa, kapag tayo ay hindi tinutulak ng pag-ibig ng Panginoon para humayo at ipahayag ang salita ng Diyos, baka mamaya ay hindi talaga pa natin nararanasan ang pag-ibig ng Panginoon. Ngayon, kung naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, yun ang magtutulak sa atin para mas lalo umabot ng maraming kaluluwa. Minsan kasi mga kapatid na nagtutulak papalayo sa mga Kristiyano para hindi na humayo ay yung tendency na mag-fail. Paano mag-fail? Yung walang makikinig, yung mga hindi nakikinig, yung hindi tumatanggap. Marami talagang hindi tatanggap mga kapatid. There will be times, and most of the time, walang magiging pabor sa iyo. Pero hindi ka dapat doon nakatutok sa magiging outcome. Although we need to also focus on the outcome, na marami rin makakilala. At least once, may makakilala kahit isa. Pero mag-focus tayo dun sa utos ng Panginoon na humayo at magpakarami. Humayo at magdisipulo. Amen po ba? Doon tayo mag-focus. Huwag mo isipin na, baka wala makinig sa akin. Wala talagang makikinig. Meron talagang taong walang makikinig sa iyo. Meron talaga kang masasalubong na hindi makikinig sa iyo. Kahit abutan mo ng trucks, hindi makikinig. Pero there will come a time na merong isa o dalawa na nasusunod at tutugon sa panawagan ng Panginoon kapag ikaw ay umayo. Ang mahalaga, sumunod tayo sa nais ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya, ito ang nagtutulak sa atin para mas lalong humayo. Amen po ba? Ngayon, lastly, kapag tayo ay poor in spirit, namumuhay tayo
sa tulong ng Panginoon, sa pag-iingat ng Panginoon, sa care ng Panginoon. Ano ba yung iniingatan natin, mga kapatid? Sa buhay natin, ano ba yung ating iniingatan? Yung iniingatan natin, madalas ay yung mga bagay na may halaga. Kapag wala gaanong halaga, hindi natin gaanong iniingatan yan. Di po ba? But when it comes to precious things, yan ay lubusang iniingatan natin. Di po ba? Talagang itong nagdaang bagyo, no? Para sa mga nasalanta ng bagyo at binaha, ingatan po kayo ng Panginoon na makarecover, na ang Panginoon ang magpala po sa inyo in this recovery period. Palain po kayo ng Panginoon. Ngayon, kapag ang bagay ay may halaga, no, iniingatan natin. Ang masaya niyan, mga kapatid, sa Biblia, sinasabi ng Panginoon na tayo ay may halaga sa Kanya. He commands His angels charge over you to guard you in all your ways. Alam na kasi ng Panginoon na meron kang halaga. You have a worth, no? Dahil sa pananampalataya sa Panginoon, sa pagiging pamumuhay bilang Kanyang mga anak. So suma total, mga kapatid, ayoko na magpakahaba. When we are poor in spirit, we recognize our deep spiritual need, no? At pagiging depende sa ating Diyos para sa ating spirito at pananampalataya, hindi sa mga material na bagay. Naunawaan natin ang pagpapala, no? Especially spiritual blessings ay nanggagaling sa Panginoon lamang. Hindi sa dami ng iyong nabasa, hindi sa dami ng iyong achievements, ito ay galing sa Panginoon. So ang pamumuhay ng isang poor in spirit ay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagpapakumbaba, pag-appreciate na dahil lamang sa Panginoon, dala-dala mo yung mga bagay na ito. At pagkakaroon ng genuine desire na maglingkod pa sa napakadami dahil sa pag-ibig ng Panginoon. When you are poor in spirit, you embrace spiritual poverty, no, to the point na talagang dumedepende ka na lang sa Panginoon. Nagdudulot ito sa iyo ng pagnanasa na laging mapuno ng Panginoon. Pagnanasa na laging tumutok at kumikilos na tumututok sa Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, yan ay ibig sabihin ng blessed are the poor in spirit. Kaya nga naman sinabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit. Bakit? Alam niya. Alam ng Panginoon na kapag ni-recognize mo ang iyong pagkukulang sa Panginoon, tututok ka sa Panginoon. At kapag tayo tumutok sa kaharian ng Diyos, katulad ng sabi ko po kanina, nandun ka sa epicenter ng pagpapala. Nandun ka sa epicenter kung saan nanggagaling yung pagpapalang espiritual. Nandun ka sa epicenter kung saan nanggagaling yung desisyon, yung tugon, yung plano para sa buhay. Nandun ka sa epicenter kung saan nanggagaling yung lahat ng mga order for the kingdom. Nandun ka na sa epicenter ng proteksyon para sa kaharian. Kasama mong namumuhay ang hari. Amen po ba? Kaya blessed are the poor in spirit. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Patuloy na kami ay napagpapala, O Diyos, dahil sa inyong mga salita. We recognize, O God, that we are poor in spirit. And this does not cause us to self-pity, na manghina, Panginoon, at maglugmo, kundi ito yung nagdudulot sa amin to recognize our failures, to recognize our lack, O God. Ito magdudulot sa amin para mas lalong lumapit sa inyo, mas lalong tumutok sa inyong kaharian, O Diyos. Dahil sa inyo nanggagaling ang pagtugon, sa inyo nanggagaling ang mga spiritual na pagpapala, sa inyo nanggagaling ang pagpapalakas sa espiritu. Kayo ang nagpapalago, Panginoon. Salamat po sa inyo. So from now on, O Diyos, we depend on you, O God. Not just in our spiritual life, spiritual needs, but to everything, in every aspect of our lives, we depend on you, O God. Salamat po sa inyo. Panginoon, tatas ko po ang bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagpupunta sa trabaho. Ingatan niyo po sila sa lahat ng kanilang gagawin sa araw na ito.
Kung sila ay may gagawin na mga paglilingkod sa inyong kaharian, mga Bible studies, visitation, iba't iba pang mga bagay, pagpalain niyo po at ingatan sila, O Diyos. At sa mga kikinig sa mga susunod na oras, O Diyos, ang pagpapala niyo rin pong sumagana sa kanila. Ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, oversee everything that they are do. Send angels to help them, O God. Salamat po sa inyo, Panginoon. May our lives be fully connected to you, the one who gives us spiritual blessings. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo lamang ang papuri po, salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. Bukas po, dito po sa Door of Faith Church Centro, magpapatuloy ang Thanksgiving. Every Tuesday ng September hanggang sa katapusan ng September, nakaroon po ng Thanksgiving sa Bible School. Thanksgiving bilang preparation din sa nalalapit na 50th Foundation Day, no? Golden Foundation Day. Kung nais yung magbigay ng ng blessing of pledges para sa ating Mother Church dito sa sentro, dahil ayon po sa pagkatala sa aming kahapon, mga almost di na daw bababa ng 3,000 yung magdadatingan sa lugar na ito. Kaya bilang pakikiisa, pasasalamat sa Panginoon, no, tayo ay tumulong hindi lang sa material na bagay kundi pati sa pananalangin. Amen po. So salamat sa Panginoon. Pagpalain po kayong lahat saan man po kayo naroon dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Ang pagpapala po ng Panginoon ang sumagana sa bawat isa. God bless po sa inyo. To God be all the glory. God bless po.